Ang dakilang bayani at ang Demon Lord ay nagkaroon ng isang mahusay na labanan. Ang Demon Lord ay sinubukang kutsain ang bayani, na sinasabing kapag siya ay nabigo, ang mundo ay magwawakas. Kinuha ng bayani ang isang maliit na bato at inisip na ito na lang ang natitira sa kanya. Inilabas ng Demon Lord ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naghagis ng malaking bato patungo sa bayani. Ngunit tinutulan ito ng bayani sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang maliit na bato upang sirain ito. Pagod na ang bayani sa maliliit na laro at gusto niyang tapusin ang lahat. Tinanggap ng demonyong Panginoon, at itinutok nila ang kanilang espada sa isa't isa. Gamit ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan, nakipagsagupaan ang dalawa sa huling paghaharap. Matapos ang ilang sagupaan, pareho silang napagod, hanggang sa pumuti ang buhok ng bayani. Dahil sa kanilang pagnanasa, dahan-daang lumakad ang dalawa at nagsaksak sa isa't isa. Sila ay bumagsak, ngunit ang bayani ay hinalinhan na ang lahat ay tapos na. Fast forwarding sa hinaharap, nakita natin ang isang batang lalaki na masaya na sumali sa paaralan. Napansin niya ang pagbabati ng mga estudyante sa isa't isa at nagtatanong kung iyon ang ginagawa ng magkakaibigan. Gumaan ang pakiramdam niya dahil iyon ang dapat gawin ng mga normal na tao. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Blade, ang bayaning tumalo sa hari ng demonyo. Siya ay tumatalon sa kaligayahan, binanggit na siya ay makikipagkaibigan at mamumuhay bilang isang normal na tao mula ngayon. Masayang naglakad si Blade sa hallway, sinasabi sa sarili na oras na para makipagkaibigan. Binabati niya ang bawat random na tao na madadaanan niya at napansin niya ang ilang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa kung paano siya tila isang transferred student. Napansin niya ito at nagpakilala, at nalaman na sila ay nagngangalang Kasim, Clay, Jessica at Claire. Inihayag niya na nandyan siya para makipagkaibigan at tinanggap ng 4. Masaya si Blade, na mayroon na siyang 4 na kaibigan, ngunit ngayon ay layunin niyang magkaroon ng 100 kaibigan. Sinabi sa kanya ni Claire na para doon ay kailangan niyang kaibiganin ang lahat ng estudyante. Biglang naputol ang usapan ng isang babae para itanong kung bakit nanggugulo si Blade. Sinabi niya na lahat sila ay mga mag-aaral sa Rosewood Academy, isang akademya na lumilikha ng mga bayani, kaya dapat silang sumunod sa mga patakaran at kaayusan. Ibinunyag ng grupo na siya si Ernest Flaming, ang pinakamalakas na estudyante sa paaralan at tinatawag na Empress. Gayunpaman, ipinakilala lamang ni Blade ang kanyang sarili na may malaking ngiti. Ngunit walang pakialam si Ernest, tinanong niya kung sino siya. Sinisikap ni Claire na ipaliwanag na kakalipat lang ni Blade. Ngunit wala pa ring pakialam si Ernest, na sinasabing pinapapasok lang ng paaralang ito ang mga taong gustong maging bayani. At hindi sila dapat tumanggap ng mga late admission. Gayunpaman, kalmado lang si Blade nang binanggit niya na wala siyang pakialam sa pagiging bayani. Nandito lang siya para makipagkaibigan. Nagtantrum si Ernest dahil wala siyang determinasyon na protektahan ang mga tao. Gayunpaman, walang pakialam si Blade at hiniling sa kanya na dalhin siya sa opisina ng punong guro. Tinuro niya ang daan at kumatok sa pinto. Sinabihan sila ng punong guro na pumasok, at nang makita ni Ernest ang mukha ng punong guro, yumuko siya bilang paggalang. Walang pakialam si Blade dito, at nakipag-usap sa principal sa casual na tono. Hinawakan ni Ernest ang kanyang binti at tinawag siyang hangal. Tinatanong niya kung kilala niya kung sino ang principal, at si Blade ay sumagot na kilala niya. Nagsimula siyang magmakaawa sa principal na patawarin ang bagong estudyante, dahil hindi niya alam na ang principal ang hari. Tinawanan ito ng hari, binanggit na narinig niya ang tungkol kay Ernest mula sa dating punong guro at ipinahayag na siya na ngayon ang bagong punong guro ng paaralan. Nagsimulang purihin ni Ernest ang hari, tulad ng ginagawa ng sinumang matapat na subordinate. Ngunit halos hindi niya natatapos ang pagpapanik sa harap nito. Masaya, sinabi sa kanya ng hari na sapat na iyon at dapat na siyang umalis dahil kailangan niyang makausap si Blade ng pribado. Siya ay lumabas at nagalit dahil tinatrato ni Blade ang hari na parang isang casual na kaibigan. Sinisisi ni Blade ang hari, dahil napunta lang siya sa masamang pagtingin ni Ernest dahil sa buong sitwasyon. Tinanong niya ang hari kung ano ang ginagawa niya dito. At ibinunyag ng hari na nawalan ng kapangyarihan si Blade pagkatapos makipaglaban sa Panginoon ng demonyo. At gusto niyang mabawi niya ang kanyang hero powers. Naiinis si Blade dahil gusto niyang maging ordinaryong tao. Ngunit hindi siya pinapansin ng hari, tinawag ang paaralang ito na isang rehabilitation center lamang para kay Blade. Ang hari ay patuloy na hindi pinapansin si Blade, at ipinaliwanag na babaguhin niya ang kurikulum ng paaralan. Nais niyang lumikha ng mga dakilang bayani, tulad ni Blade. Sinubukan ng batang lalaki na iwaksi ito bilang hindi kailangan dahil patay na ang hari ng demonyo. Binanggit ng hari ang ulat tungkol sa huling labanan ni Blade laban sa hari ng demonyo, na nagresulta sa parehong pagkawala ng kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, naniniwala siya na may paraan para maibalik ang kapangyarihan ni Blade. Medyo naiinis pa rin si Blade, dahil palaging ganito ang kinikilos ng hari, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ito. Bumalik si Blade sa klase kung saan lahat ay gumagawa ng kani-kanyang bagay. Napansin niya si Ernest at sinubukang kausapin ito.
Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya sa S-class. Ipinaliwanag ni Blade na kumuha siya ng pagsusulit para sa F-classes ngunit sinabihan siyang pumunta rito. Sa tingin niya ay sinuhulan niya ang isang tao para makapasok sa paaralan at sa S-class. Ipinaliwanag niya na ito ay hindi isang paaralan para sa mga taong nagsasabi na hindi sila seryoso na makapasok, at sinasabing siya ay nandaya. Sinabi ni Blade na siya ay seryoso sa paaralang ito, gusto niyang magkaroon ng 100 kaibigan. Nagsisimula siyang ipakilala ang kanyang sarili sa bawat tao sa paligid, sinasabing gusto niyang makipagkaibigan sa kanila. Naiinis si Ernest sa kanyang mga kinikilos, ngunit bigla niyang tinapik ang kanyang ulo. Siya ay nahihiya at sinubukang atakihin siya gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis na tumalon si Blade upang iwasan ang kanyang pag-atake. Isa pang estudyante na nagngangalang Sophie ang humarang sa kanila para sabihin na sinabihan sila ng instructor na mag-assemble. 2 beses na nagpakilala si Blade sa kanya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ernest kung ano ang kanyang ginagawa, at ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Sophie. Nagsimulang makipagkamay si Blade, gayunpaman, tinawag ni Ernest ang instructor. Sinabi niya na gusto niyang subukan ang kakayahan ni Blade, sinubukan ng guro na pigilan ito, ngunit sumuko pagkatapos na matakot. Kumuha siya ng enchanted metal armor, at sinabi na ang bawat S-class na mag-aaral ay madaling makahiwa dito. Sinabi niya na kailangan din niyang gawin ito upang patunayan ang kanyang kapangyarihan, o kailangan niyang umalis sa akademya. Sinusubukan niyang ipaliwanag na ang S-class ay nasa ibang antas kumpara sa mga natitira. Ngunit si Blade ay nagtanong, ilang antas ang pinag-uusapan natin? Tumugon siya na hindi bababa sa 3 antas ang mga ito kaysa sa iba. Bahagyang humanga si Blade at nagpas siyang gamitin ang kanyang pangalawang kasanayan sa espada. Pinapalabas niya ang kanyang fighting spirit na pinahanga ang lahat sa paligid. Napansin nila na ito ang pinakabihirang at pinakamalakas na Dragon Series spirit. Iniipon ni Blade ang kapangyarihan sa paligid ng kanyang espada at pinakawalan ang kasanayang Dragon Eater. Ito ay isang wind skill na hindi lamang ganap na dinudurog ang enchanted armor para maging alikabok, dahil ito rin ay nakapunit sa damit ni Ernest, at ibinabagsak ang bawat estudyante maliban kay Sophie sa dingding. Bumalik si Ernest at nagtanong kung paano ito nagawa ni Blade. Pagkatapos tumingin sa paligid, napansin ni Blade ang nangyari at humingi ng paumanhin, na sinasabing siya ay isang ordinaryong tao. Natapos ang klase at oras na ng tanghalian, si Ernest ay kumakain mag-isa sa kanyang pwesto. Nagpasya si Blade na sumama sa kanya at tinawag ang kanyang mga kaibigan para samahan sila. Ngunit lahat sila ay tumanggi. Ipinaliwanag ni Ernest na ang mesa ay nakalaan para sa kanya, ngunit nalilito siya sa sitwasyon. Tinanong niya kung siya ay inaapi, ngunit tinawag niya itong hangal, at ipinahayag na ang lahat ay natatakot sa kanya. Gusto niyang malaman kung bakit, ngunit hindi siya pinapansin nito. Matapos matikman ang kanyang pagkain, nagsimulang kumain si Blade na parang hindi pa siya nakakain sa kanyang buhay. Nalilito siya dahil curry lang ito, pero humingi siya ng tawad sa sinabi niyang sinuhulan niya ang isang tao para sumali sa paaralan. Ngunit si Blade, hindi man lang naalala ang sitwasyong iyon. Inamin niya na may talent siya, ngunit nakatutok si Blade sa kanyang pagkain. Sa kabilang banda, pinasalamatan siya ni Blade dahil tinulungan niya itong matupad ang pangarap niyang magkaroon ng mga kaibigan. Siya ay nalilito, pero sinasabi niya na dahil sabay silang kumakain, magkaibigan na sila ngayon. Si Ernest ay naging kasing pula ng kamatis, at sinabi na hindi niya iniisip na maging kaibigan niya. Kinagabihan, bumalik si Ernest sa kanyang silid at pinag-isipan ang kanyang mga sinabi. Sa una ay tinawag niya itong hangal, ngunit pagkatapos ay nagsimulang gumulong sa kanyang kama, masaya na nagawa niyang maging una niyang kaibigan. Biglang, ang kanyang espada ay nagsimulang gumalaw, na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, nakaramdam agad siya ng pagkahumaling sa kanyang espada. Gayunpaman, nang lumapit siya, sinabi sa kanya ng espada na isuko ang sarili dito. Nahulog si Ernest sa mga salitang iyon, at pinulot ang espada, ang kanyang buhok ay naging pula mula sa itim. At mula noon, pinupuno na ng espada ang kanyang isip ng mga salitang destroy, slash and burn. Inulit ng espada ang mga salitang iyon, ngunit sinabihan ito ni Ernest na tumahimik. Siya ang susunod na pinuno ng kanyang pamilya at hindi siya susuko sa demonyong espada. Nagagawa niyang pakalmayan ang espada at determinado siyang lumakas. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang practice lessons pero naiinis siya na hindi sineseryoso ang laban ng kanyang kalaban. Ang lalaking ito ay uri ng playboy na ayaw may masaktan na babae. Umatras ang lalaki upang i-activate ang kapangyarihan ng kanyang sibat, na sa palagay ni Blade ay kamangha-mangha ito, at nagmamadaling sumulong. Ngunit itinapon lang na parang Team Rocket. Inilagay ng lalaki ang kanyang playboy na mukha at umamin ng pagkatalo. Ngunit biglang nawala ng kontrol si Ernest at papatayin siya. Nagawa niyang ihinto ang pag-indayog sa oras at tinawag ang kanyang susunod na kalaban. Pumasok si Sophie at nagsimula na ang laban ng dalawa. Nagagawa niyang harangan ang mga pag-atake ni Ernest sa pamamagitan ng kanyang mga suntok, at nagawa pa niyang itulak siya pabalik.
Napilitan si Ernest na gumamit ng kasanayan sa apoy, at inamin ni Sophie ang pagkatalo. Pagkatapos ay tinawag niya si Blade upang labanan siya, ngunit nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Sinabi niya na ayos lang siya at pumasok sa kanyang stance. Gayunpaman, bigla niyang ibinaba ang kanyang espada at nawala ng malay matapos maramdaman ang espada na sinusubukang i-consume siya. Nakuha siya ni Blade sa oras at dinala siya sa infirmary. Sinusubukan niyang kumbansihin ang doktor na pagalingin si Ernest, tulad ng ginawa nito sa kanya matapos talunin ang demonyong Panginoon. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya magagawa ang isang bagay laban sa mga spells at sumpa. Nagising si Ernest, nalilito sa nangyari. Sinubukan ni Blade na magpaliwanag, ngunit nagulat siya at sinubukang bumangon. Pinigilan siya ni Blade at ipinaliwanag ang lahat. Gustong umalis ni Ernest ngunit sinabihan siya ng doktor na magpahinga. Nangako si Blade na aalagaan niya si Ernest at tutulungan itong makabalik. Sinabi niya na kaya niyang maglakad mag-isa, ngunit sinabi ni Blade sa kanya na maaari siyang sumandal sa kanya dahil magkaibigan sila. Pero sinabihan lang siya nito na ilihim ang nangyari at lumayo. Pagkatapos ay nagpasya si Blade na pumasok sa data system ng akademya upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Nalaman niya na si Ernest ay may demon sword na may pangalan na Asmodeus. Nagpasya siyang tawagin siya para makipag-usap ng pribado. Hindi niya naiintindihan ang kanyang mga intensyon, iniisip na ito ay isang bagay na romantiko. Ngunit sinabi niya na alam niya ang sekreto tungkol sa kanyang espada. Sa labas, ipinaliwanag niya na ang kanyang espada ay nagbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan, ngunit dahil ang espada ay may malayang kalooban, hindi siya tinatanggap ng espada bilang master nito. Tinanong niya kung paano ito nangyari, at ipinaliwanag niya na natagpuan niya ang espada noong siya ay 6 na taong gulang. At na sinubukan ng espada na sakupin ang kanyang katawan, mula noon ay sinusubukan pa rin niyang labanan ang mga udyok ng espada. Sinabi ni Blade na ang tanging paraan para pigilan ito ay ang pagkilala sa kanya ng espada bilang may-ari nito. Ngunit natatakot siyang subukan ito, dahil kung mabigo siya, kukunin ng demonyo ang kanyang katawan at papatayin ng libu-libong inosenteng tao. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Blade na okay lang. Nagalit siya, ngunit sinabi sa kanya ni Blade na kaya niya ito, at kung kinakailangan, sisirain niya ang espada. Nagpasya siyang paniwalaan siya at sinimulan ng ritual upang bumuo ng isang kasunduan. Pinagmamasdan siya ni Blade mula sa gilid, habang nakikita niya ang apoy na nakapalibot sa kanyang katawan. Matapos tapusin ang pag-chant, ang demon sword ay nagpapataas ng apoy upang subukan siya. Nakita ni Ernest ang sarili sa harap ng demonyo at inutusan niya itong magpasakop sa kanya. Gayunpaman, ang demonyo ay tumangging sumuko at pinipilit silang maglaban. Ang apoy ay nagsimulang bumuo ng ilang uri ng maliliit na demonyo, na nagnanais na sirain ang lahat. Sinubukan ng isa sa mga demonyo na salakayin si Blade, ngunit sinisira niya ito gamit ang kanyang suntok. Matapos mapanood ang eksena, naniniwala si Ernest na si Blade ang bahala sa lahat kung siya ay mabigo. Nagpasya siyang ibigay ang lahat sa kanya at nagpasya na labanan ang demonyo. Naglalaban ang dalawa gamit ang kanilang mga kapangyarihan, at sa suporta ni Blade, nagawa niyang manalo sa labanan at kontrolin ang espada. Sinalo ni Blade si Ernest habang siya ay bumagsak mula sa langit at binabati siya sa kanyang tagumpay. Mula sa sandaling iyon, binago ni Ernest ang kanyang mga ugali. Sinimulan niyang batiin ang mga estudyante na may ngiti sa halip na maging masungit, lahat ay salamat sa kanyang unang kaibigan, si Blade. Nagpapatuloy ang araw tulad ng dati hanggang sa magsimula ang klase. Nagtapos si Blade sa pagsasanay laban sa dalawang estudyante, ngunit umiiwas lang siya sa bawat pag-atake. Lumapit sa kanya si Ernest at sinabihan siyang ilabas man lang ang kanyang espada laban sa kanyang mga kasamahan. Binanggit din niya na hindi niya sila nirerespeto dahil hindi man lang siya tumitingin sa kanila habang nakikipaglaban. Pero simpleng sagot lang ni Blade na iba ang itsura niya. Malandi siya kumilos, nagtatanong kung ano ang itsura nito sa kanya. Iniisip ni Blade ang lahat ng mga sandaling nakangiti siya at nagpapakyut, hanggang sa sumagot na lang siya na hindi niya alam. Sinimulan ni Leonard na salakayin si Blade, habang sinasabi sa kanya na dapat mapansin kapag binago ng isang babae ang kanyang hairstyle. Siyempre, hindi man lang napansin ni Blade. Umabot si Ernest sa antas ng depresyon na nagsasabing ayaw niyang mapansin niya. Ngunit bumalik siya sa seryosong mode at sinabihan si Blade na bantayan si Sophie. Napansin niya itong nagsasanay mag-isa at tinanong si Ernest kung bakit. Sinabi ni Ernest na laging nagsasanay si Sophie ng mag-isa, ngunit karaniwan niyang sinusunod ang bawat utos sa kanya. Ngunit hindi niya ginawa ang isang bagay na gusto niya, maliban sa oras na sinabi niya ang kanyang pangalan sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ernest na harapin si Sophie, habang inutusan si Leonard na magtrabaho ng mas mahirap. Pinuntahan ni Blade si Sophie, ipinakilala ang kanyang sarili, at sinabi na hiniling sa kanya ni Ernest na bantayan ang kanyang pagsasanay. Nagtatanong si Sophie kung iyon ay isang utos. Nalito si Blade dahil hindi iyon isang utos, ngunit hiniling niya sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, ngumiti lang siya at sinabing gusto niya itong tulungan. Tumingin si Sophie sa kanyang mga kamao at sinabing iyon lang ang magagamit niya.
Nagtataka si Blade kung bakit hindi siya gumagamit ng mga armas. Simpleng sagot niya na tinuruan lang siyang gamitin ang kanyang katawan para makipaglaban. Nangako si Blade na tuturuan siya ng iba pang paraan para makipaglaban. Tinatanong niya kung ito ay isang utos. Sumagot lang si Blade na sinusubukan niyang tulungan ang isang kaibigan, at kung ayaw niya, hindi niya kailangang matuto. Na-curious siya tungkol dito at nagpas siyang subukan ito. Naghahanda si Blade na magsanay kasama niya, ngunit tumunog ang bell, kudyat na tapos na ang kanilang praktikal na pagsasanay. Naiinis si Blade dahil magsisimula na sila, sinagot ni Ernest na iyon ay dahil nanliligaw siya. Tumingin si Sophie kay Blade at binigyan siya ng isang ngiti. Sa susunod na praktikal na klase ng pagsasanay, itinuro ni Blade kay Sophie kung paano gumamit ng espada. Ngunit hindi niya pa rin mahiwa ang baluti. Sinabi sa kanya ni Blade na ipasok ang kanyang fighting spirit sa espada, tulad ng ginagawa niya sa kanyang mga kamao. Sinabi niya sa kanya na ang isang espada ay extension lamang ng kanyang katawan, habang nagde-demonstrate. Madali niyang naiintindihan at nagagawa niyang maputol ang baluti. Sinabi ni Blade na kung magpapatuloy siya, magagamit niya ang espada. Nagpasya siyang sapat na ito para sa isang araw, ngunit tinanong ni Sophie kung matatalo niya si Ernest. Sumagot si Blade na hindi magiging madali ang pagpunta sa antas ni Ernest. Biglang ibinato ni Sophie ang espada pabalik kay Blade. Hinawakan niya ito, ngunit hinawakan siya ni Sophie at inihagis sa sahig sa susunod na segundo. Umupo siya sa ibabaw niya para pigilan siya at sinabing mas malakas ang ganitong paraan. Sumang-ayon si Blade at sinabing hindi siya makagalaw. Tumugon siya habang inilapit ang kanyang mukha, na hindi siya nasa isang magandang posisyon sa pagpatong kung ang kalaban ay malayang makakakilos. Pumayag si Blade at sinabi niya sa kanya na may gusto siyang matutunan mula sa kanya bukas. Ipinangako ni Blade na gagawin niya ito, ngunit una, kailangan niyang bisitahin ang punong guro ng paaralan, kung hindi mo na maalala, ang hari. Tinanong ng hari kung kumusta ang buhay paaralan, na sinagot ni Blade na nagkaroon siya ng ilang mga kaibigan. Gumaan ang pakiramdam ng hari dahil naging bayani si Blade noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Huwag mo akong tanungin kung paano. Sa puntong ito, itinuring pa nga ng hari si Blade na kanyang matalik na kaibigan, ngunit nais ni Blade na makipagkaibigan sa mga taong kaedad niya. Nagtataka ang hari at tinanong kung sino ang mga kaibigan ni Blade. Binanggit ni Blade na mas malapit siya kay Sophie. Hindi na nagulat ang hari, inaasahan na niya na magiging interesado si Blade sa kanya. Ang dalawa ay nagkomento sa kung gaano siya kalakas, ngunit sinabi ng hari na hindi pa rin siya kumpleto. Nalilito si Blade, ngunit ipinaliwanag ng hari na ang layunin nila para sa kanyang nakumpletong form ay malampasan si Blade. Nagalit si Blade at nagtanong kung tungkol saan ito. Kinukutya siya ng hari sa pakikipagkaibigan sa kanya nang hindi alam na bahagi siya ng Artificial Great Hero Project. Nataranta na naman si Blade. Ipinaliwanag ng hari na kung si Blade, ang dakilang bayani, ay maaaring umiral, mayroon ding posibilidad na lumikha ng isang artificial na dakilang bayani tulad niya. Karaniwang ipinaliwanag niya na mayroong isang partikular na grupo na gumamit ng sinaunang ipinagbabawal na kaalaman upang lumikha ng isang artificial na bayani. Kumuha sila ng isang test subject na may pinakamahusay na kakayahan at sinubukang artificial na ipakita ang kapangyarihan ng dakilang bayani. Para lumala pa, gumawa sila ng ilang clone niya para sa eksperimentong iyon, at ginamit nila ang mga ito para gumawa ng mga bagong eksperimento at pagsasaayos. Naguguluhan si Blade sa mga clone dahil akala niya ay si Sophie ang iniisip nila. Inihayag ng hari ang tunay na pangalan ni Sophie ay Sephitia Femto, ang Femto ay nangangahulugang 12, na nangangahulugang siya ang ika-12 na clone ni Sephitia. Nanginginig ang mga mata ni Blade dahil hindi siya makapaniwala sa katotohanan. Nagpatuloy ang hari sa pagsasabing ang orihinal na Sephitia ay itinuring bilang isang bagay na pang-eksperimento lamang. Galit na tumugon si Blade, ngunit ipinaliwanag ng hari na hindi siya involved, at pinabagsak niya ang organisasyong iyon. Huminahon si Blade, ngunit ipinaliwanag ng hari ang sandaling nakilala niya si Sophie. Tinanggap siya nito at sinabing malaya siya. Ngunit tinanong din niya kung iyon ay isang utos, isang bagay na hindi nagbago mula noon. Nagmamadaling bumalik si Blade at sinisisi ang sarili dahil ninakawan si Sophie ng normal na buhay dahil gusto nilang lumikha ng isang dakilang bayani. Ngunit ngayon, nagpasya siyang tiyakin na maibabalik nito ang kanyang normal na buhay. Ang problema ay hindi niya alam kung ano ang isang normal na buhay din. Pumunta siya sa infirmary para kausapin ang kaibigan niyang medic, na mas interesadong makita ang kanyang katawan. Tinatanong niya kung ano ang normal na ibig sabihin, at kung ano ang normal para sa isang bata sa kanyang edad. Masaya siya na mausisa siya at handa siyang ituro sa kanya ang lahat ng may kaugnayan sa sigla ng kabataan. Pumunta siya kay Leonard at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kabataan, at kung ano ang kinasasangkutan nito. Hangal rin si Leonard at sumasagot na ibig sabihin ay pag-ibig. Lumayo si Blade at tinanong ang kanyang mga kasamahan kung ano ang pag-ibig, at kung ano ang ginagawa nila kapag nagmamahalan sila. Ang isa sa kanila ay tumugon na ang pag-ibig ay tungkol sa pakikipag-date ng magkasama.
Tulad ng iyong hula, oras na para sa susunod na biktima. Pumunta siya sa kwarto ni Ernest at nagtanong tungkol sa dates. Hindi niya naiintindihan ang buong sitwasyon, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Blade, tumugon siya na ang mga mag-couple ay nagpapalipas ng oras ng mag-isa, nag-uusap, naglalakad, at namimili. Ngunit sa kabila ng pagiging maligayang nahihiya tungkol dito, sinabi niya na masyadong maaga para sa kanila na mag-date. Umalis si Blade, sinabing makikipag-date siya. Siyempre, gustong malaman ni Ernest kung sino ang babaeng nagnanakaw sa kanyang pwesto. Habang hinahanap si Sophie, si Blade ay pumasok sa langit, ang ibig kong sabihin ay ang banyo ng babae, at humiling kay Sophie na makipag-date. Sumasagot siya kung utos iyon. Hindi, ngunit sinabi niya na mahalaga iyon. Umiti siya at pumayag. Siyempre, nagpa siya ang mga batang babae kabilang si Ernest na tiktikan ang dalawa, habang binabanggit ang nangyari. Tinatawag pa rin ng mga babae si Ernest bilang Empress, at sinabi niya sa kanila na tawagin na lang siyang Ernest. Ang mga batang babae ay tumanggi, ngunit ipinaliwanag ni Ernest na sila ay mga kasama na nagkakaisa sa isang layunin. Para mabantayan si Blade at pigilan siya sa paggawa ng nakakatawang bagay, iniisip ko kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Dumating si Sophie sa lugar ng pagkikita sa oras at sinabi kay Blade na wala siyang ideya kung ano ang date. Sumagot si Blade ng, "Huwag ka mag-alala na plano ko na ang lahat." Siyempre, ang kanyang agenda ay parang isang mission briefing. Iniisip ng mga babae na ito ay masyadong detalyado at ito ay talagang parang isang date. Hinawakan ni Sophie ang braso niya, at nagsimula na silang maglakad. Hindi gusto ni Ernest at ng mga babae ang pakikipag-ugnayang iyon at nauwi sa pagkawala sa kanila. Nagplano pala si Blade na maglibot sa lungsod, kumain ng ice cream, bumisita sa ilang lugar, tumakbo sa paligid, at pakainin pa ang isda. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang arcade para maglaro ng punching game. Si Ernest at ang mga babae ay medyo naninibugo at gusto silang pigilan. Bakit mo itatanong? Dahil sinisira nila ang mga bloody machine. Medyo naging romantic si Blade. At ang dalawa ay kailangang uminom ng parehong prutas ng sabay sa kanilang mga straw. Ngunit dahil mahirap humigop, hiniling siya ni Sophie na lumapit sa kanya. Biglang tumalon si Blade nang magkadikit ang mga mukha nila. Tinanong niya kung ano ang mali, ngunit hindi niya maintindihan. Sinabi sa kanya ni Sophie na hindi niya makukumpleto ang misyon na tapusin ang inumin ng mag-isa. Sumasagot siya na naiintindihan niya, ngunit ang kanyang puso ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa isang karera ng kotse. Nahihiya silang lumapit sa isa't isa para tapusin ang inumin, at sinabihan siya ni Sophie na lumapit. Ang puso ni Blade ay umaabot na sa limitasyon nito. Ngunit si Ernest at ang mga babae ay naiinis dahil hindi sila napansin sa kabila ng pagkakaupo sa isang mesa. Naguguluhan rin ng isip ni Ernest, naiinis na makita silang close. Matapos magpatuloy sa kanilang date, sa wakas ay naramdaman ni Blade na parang may sumusunod sa kanila. Hindi pa rin nila ito pinapansin at sinisikap na magpatuloy sa kanilang mga aktibidad. Ngunit napansin ni Blade na medyo huli na sila, sinabi ni Sophie na ayos lang, at mag-shortcut sila. At ang ibig kong sabihin, umakyat sa isang gusali, at pagkatapos ay tumalon sa mga gusali ng lungsod. Pagkatapos ay tapusin ang date na nakaupo sa tabi ng fountain, kung saan ipinahayag ni Sophie na masaya siya ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit nagpa siya itong tawagin siya sa isang date. Gusto niyang sabihin ang totoo ngunit hindi niya magawa, kaya't sinagot niya yon dahil kaibigan niya ito. Tinanong ni Sophie kung magkaibigan ba talaga sila dahil ang magkaibigan ay hindi nagtatago ng sekreto sa isa't isa. Iniisip ni Blade na nahuli siya, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Sophie na wala pa din siyang sinabi sa kanya. Nagpa siya siyang ibunyag sa kanya na hindi siya isang normal na tao. Ipinaliwanag niya ang buong kwento ng incomplete test subject at ipinakita ang kapangyarihang nakuha niya mula rito. Sinabi niya na ang tunay na bayani ay maaaring baguhin ang mga batas ng physics, ngunit hindi niya makontrol ang kapangyarihan. Siya ay bumagsak at sinabi na gusto niyang madagdagan ang kanyang timbang sa katawan ng 1,000 beses. Ngunit dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, tinaasan niya talaga ito ng 10,000. Ibinunyag din niya na kaya niyang ihinto ang oras, ngunit magagamit lang niya ang hero power sa loob ng 10 segundo. Matapos marinig ang buong kwento niya, sinabi sa kanya ni Blade na hindi rin siya magtatago ng anumang lihim mula sa kanya. Gusto niyang pakinggan ito, at ipinahayag ni Blade na tinatawag nila siyang dakilang bayani. Hindi sumagot si Sophie at ipinaliwanag ni Blade na nawala ang kanyang kapangyarihan. Dahil tahimik siya, tinanong niya kung alam na niya. Sumagot siya na hindi, ngunit naramdaman niyang may pamilyar na bagay na nanggagaling sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya, dahil siya ang dahilan kung bakit siya naging test subject para sa isinumpang kapangyarihang ito at nawala ang kanyang normal na buhay. Hindi maintindihan ni Sophie ang isinumpang bahagi. Ipinaliwanag ni Blade na ang kapangyarihan ng bayani ay isang sumpa, hindi niya kailanman nais na maging ang dakilang bayani. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban dahil sinabi nila sa kanya na magagamit niya ang kapangyarihan upang iligtas ang mga tao.
Nagsimula siyang makipaglaban sa mga halimaw noong 3 taong gulang pa lamang siya, iyon ang oras na nagising ang kanyang kapangyarihan. Siya ay naging malakas, at halos mamatay ng ilang beses, ngunit may mga tao pa rin na hindi niya nailigtas. Nagagalit ang mga tao sa kanya kapag hindi niya nailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Blade ay nagsimulang umiyak at si Sophie ay tumakbo patungo sa kanya upang i-comfort siya. Sinabi niya na kahit na hindi niya nais na maging ganoon, siya pa rin ang the great hero. Inihayag niya na pagkatapos na iligtas ng hari, naglakbay siya upang malaman kung sino siya. Binanggit niya ang lahat ng lungsod na iniligtas niya at ang lahat ng tao na iniligtas din niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit, habang sinasabi nitong ipagmalaki siya. Sinabi niya na imposible iyon, ngunit tumugon si Sophie na ipinagmamalaki niya na nakibahagi siya sa eksperimento ng artificial na dakilang bayani, dahil gusto niyang maging katulad niya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nagpasya si Blade na hindi na siya magmumulto sa kanyang nakaraan. Magkahawak kamay ang dalawa at nangakong itatago nila ang tunay niyang pagkatao. Si Blade at ang kanyang mga kaklase ay nagsasaya sa kanilang tanghalian sa cafeteria nang sabihin ni Ernest na may pagkain si Blade sa buong mukha. Mabait na tinulungan ni Sophie na linisin ang kanyang mukha, kaya nagreklamo si Ernest dahil sa selos. Dumating ang kanyang mga bagong kaibigan at nagtanong kung maaari silang sumali sa kanila. Sila ay sumama sa kanila at ang isa sa mga batang babae ay humingi ng opinyon ni Blade sa kanilang mga damit. Naguguluhan si Blade, ngunit humarang si Ernest at binati ang grupo sa pag-promote sa klase sa kanilang class. Nalilito pa rin si Blade, at binanggit ng mga mag-aaral na ang mga mag-aaral lamang sa S-rank ang maaaring malayang magbihis. Tinanong ng batang babae kung ano ang iniisip muli ni Blade, ngunit sa palagay niya ay lalamigan siya sa damit na yon. Siyempre, narito si Leonard upang ligawan ang mga babae at subukan ang kanyang makakaya. Sinabi sa kanya ni Ernest na manatili at nagtanong kung alam ni Blade ang tungkol sa balita. Ang hari ay nagdadala ng isang mahiwagang hayop sa paaralan upang mapabuti ang pagsasanay. Walang pakialam si Blade dito, na ikinagulat ni Ernest. Binanggit niya na hindi siya makakaasa ng mas kaunti mula sa matandang hari. Biglang yumanig ang lupa kaya nataranta ang mga estudyante. Sinabi ni Sophie kay Blade na dapat nilang dalhin ang lahat sa kanlungan, ngunit nagmamadali siyang bitbit ang kanyang plato sa kanyang kamay. Nakahanap sila ng dragon, at tinanong ni Blade kung iyon ay isang mahiwagang hayop. Si Blade ay dahan-daang lumakad pasulong, at ang dragon ay gumagalaw sa kanya matapos siyang makita. Naghanda si Ernest na lumaban, ngunit pinigilan siya ni Sophie. Biglang tumalon si Blade sa hangin, at pinatumba ang dragon gamit ang isang suntok, habang sinasabing umupo ito. Hindi maintindihan ni Ernest ang nangyayari. Paano hinarap ni Blade ang dragon sa isang suntok lang? Sagot niya na bata pa ang dragon na ito, at siguradong natakot siya habang kinakaladkad dito. Tinanong niya kung nagugutom ang dragon at itinapon ang plato niya sa loob ng bibig nito. Ngunit ito ay masyadong maanghang para sa dragon at tumawa si Blade. Namangha ang mga estudyante sa kakayahan ni Blade na patahimikin ang dragon sa isang suntok. Sinubukan ni Blade na maliitin ito sa pagbanggit na ito ay normal at lahat ay maaaring gawin ito. Walang naniwala sa kanya. Sinabi niya na ito ay hindi isang great dragon o isang ancient dragon, ito ay isang sanggol na dragon lamang. Napaatras ang lahat, natakot sa kanya, nang biglang magningning ang dragon. Sinabi ni Ernest kay Blade na tumingin sa likod kung saan nakita niya ang isang batang babae. Tumalon siya sa pagtawag sa kanya ng ama, ngunit hindi maintindihan ni Blade. Sinabi niya na hinahanap niya siya at ngayon ay gustong maglaro. Sumagot si Blade na hindi siya ang kanyang ama, ngunit tutulungan niya itong mahanap ang kanyang mga magulang sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay tinanong niya si Ernest kung saan nagpunta ang dragon. Sinusubukan niyang ipaliwanag na naging maliit na batang babae ang dragon, ngunit sinabi niyang imposible iyon. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Blade na kumbansihin siya, nanatili ang bata sa kanyang paniniwala na siya ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Ernest na nagbago ang hugis ng dragon sa babae, at kinumpirma ito ni Sophie, sa wakas ay nakumbinsi si Blade. Tumalon ang babae sa kanya at tinanong niya kung bakit siya tinatawag na ama. Hindi niya pinansin ang tanong nito, binanggit ang suntok nito bilang kamangha-mangha. At hindi siya maaaring umasa ng mas mababa sa kanyang ama. Kumapit siya sa kanya, humihiling na maglaro, at hindi alam ni Blade kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay nagpasya silang hayaan si Blade na alagaan siya upang maiwasan ang kanyang pag-aalsa. Habang naliligo ang maliit na batang babae, na pinangalanan niyang Ko, ay nagtanong kung bakit niya ibinigay ang pangalang iyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Blade na galing ito sa isang malakas na kabalyero na laging tumutupad sa mga pangako. Ito ay ikinatuwa ni Ko, dahil ang mga dragon ay tumutupad din ng isang pangako, kahit na ito ay nagkakahalaga ng kanilang buhay. Naabala ni Ernest ang paliligo at nahihiya matapos makita ang kanyang dibdib. Tinatanong niya kung may natutunan ba siya tungkol sa babae. Binanggit niya na ang mga mahiwagang hayop tulad ng mga dragon ay mga nilalang na naghahanap ng lakas. Kapag sila ay natalo, ang kanilang laman ay nabubulok, ngunit sila ay nag-iiwan ng isang piraso ng kanilang kaluluwa sa kanilang kaalaman.
Ang fragment na iyon ay maaaring magkatawang tao bilang isa pang nilalang at kopyahin ang hugis ng nilalang na tumalo sa kanila. Sa madaling salita, napagpasyahan ni Blade na ang isang dragon ay maaaring magkaroon ng anyo ng tao kung matalo ng isang tao. Ipinaliwanag ni Ernest na bihira ito dahil karamihan sa mga tao ay hindi kayang talunin ang isang dragon. Napagtanto ni Blade na nagsasalita siya tungkol sa kanyang lakas, at naisip niya kung siko ay natalo ng isang tao sa kanyang nakaraang buhay. Napagtanto ni Ernest na nagpasya si Blade na pangalanan ang dragon. Ipinahayag ng batang babae ang kanyang sarili, na binanggit na gusto niya ang kanyang pangalan. Nakita ni Ernest na naliligo si Blade kasama siko at sinipa ang mukha habang tinatawag itong pervert. Kinabukasan, naiinis pa rin si Ernest lalo na't nakaupo siko sa kandungan ni Blade. Hiniling niko na pakainin siya, at ginawa ito ni Blade. Binanggit niko na kaya niyang pakainin ang sarili, ngunit ang pagpapakain ni Blade ay nagiging mas masarap. Sa tingin ni Claire ay cute siko at sinubukan siyang pakainin. Ngunit naging agresibo siko, na binanggit na hindi siya makikipagkaibigan sa mahihinang tao. Sinabi ni Blade kay Ko na tinatakot niya si Claire, ngunit tumugon si Ko na dapat lamang niya itong bigyang pansin, ang kanyang anak na babae. Binanggit niya na kailangan niyang bigyan siya ng magandang halik sa umaga at dapat siyang umupo sa kandungan nito para pakainin siya nito sa oras ng pagkain, na sinang-ayunan niya. Ang bawat babae ay nabigla at nagtatanong kung hinahalikan siya ni Blade sa umaga. Binanggit niya na hindi niya ginawa ito. Pagkatapos ay binanggit ni Ko na ginugugol ni Blade ang kanyang oras sa pagtitig sa mga mature na katawan ng babae, na sa tingin niya ay hindi ito katanggap-tanggap. Sineseryoso ito ng mga babae at hinarap siya, at tinrador siya ng mga lalaki. Inaangkin nila na siya ay nagkasala at pinarusahan siya sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya ng mag-isa habang nagsasanay. Inirerekomenda ni Ernest na huwag mag-alala ang kanilang mga kaklase sa kanya. Napansin ni Blade si Ko na naglalakad at tinanong kung gusto niya itong samahan. Masaya siyang sumama, na binanggit na hindi niya kailangang magsanay, ngunit dahil humiling siya, magpapakita siya ng kapangyarihan. Sinabihan ang grupo na kakapasok lang sa klase nila na makipag-partner kay Blade. Sinabi ni Jessica na gusto niyang maging isang espiya at tinanong kung sino ang maaaring magturo sa kanya, inirekomenda ni Blade si Sophie. Ngunit naramdaman ni Ko na hindi siya pinapansin at umalis. Sinusubukan niyang tawagin siya, ngunit nawala na siya. Si Ko ay naglalakad sa paligid ng paaralan at napansin ang isang grupo ng mga mag-aaral na nagsasanay. Tinanong nila kung gusto niyang sumama sa kanila at maging kaibigan. Ngunit sumagot si Ko na sila ay masyadong mahina upang labanan siya. Tumakbo siya palayo at nabangga si Blade. Napansin niyang nalulungkot siya at tinanong kung ano ang mali. Binaliwala niya ito at sinabing nagugutom na siya. Sinabi niya sa kanya na kukuha sila ng ilang curry, niyakap siya nito at sinabing kilala niya ito ng husto. Pagkatapos nilang kumain, pinanood ni Blade si Ko na natutulog, sinundot niya ang mukha nito at hinawakan nito ang daliri nito. Kumatok si Ernest sa kanyang pintuan at lumabas ang dalawa. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga dragon ay pinahihirapan ng kanilang mga magulang kapag sila ay ipinanganak. Ginagawa lang nila yun dahil kinikilala lamang ng bata ang kanilang mga magulang dahil sa kanilang lakas. Tinanong ni Ernest kung iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang ugali ni Ko. Siya ay tumugon na si Ko ay nag-iisa mula nang siya ay ipinanganak. Sinabi sa kanya ni Ernest na hindi siya maaaring magpanggap na ama ni Ko ng mas matagal. Sumang-ayon si Blade, ngunit natatakot siya na si Ko ay mag-isa sa mundo. Tinatanong niya kung alam ba ni Ernest kung gaano kasakit ang mag-isa. Napagtanto niya kung ano ang sinusubukan nitong sabihin at ngayon ay alam niya na si Blade ay seryoso nang magdesisyon siyang alagaan si Ko. Pagkatapos ay tinanong niya kung panatag na si Sophie, na nagpapakita na nakikinig siya sa lahat. Nag-aalala sina Ernest at Sophie tungkol sa kanya, at sinabi ni Blade na ang mga bagay ay maayos kay Ko. Ang mga batang babae ay bumalik, upang maiwasan ang anumang nakakainis na alingaw-ngaw. Ngunit nang pumasok si Blade sa kanyang silid, napansin niyang wala si Ko. Pumunta siya sa bubong at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sagot ni Ko na ang pagtingin sa mga buwan ay nagpapakalma sa kanya. Nakikita niya ang mga ito bilang representasyon ng magulang at anak. Naiintindihan ni Blade ang nangyayari at nagtanong kung ayaw niyang makipagkaibigan. Sinabi ni Ko na mali siya dahil ang mga dragon ay mas malakas kaysa sa mga tao, parehong pisikal at mental. Ang mga dragon ay hindi bumuo ng mga pagkakaibigan at sila ay nabubuhay at namamatay ng mag-isa. Hindi niya kailangan ng mga kaibigan, kailangan niya lamang ang kanyang magulang, si Blade. Sinasakyan ito ni Blade at sinabing malakas siya. Kinabukasan, sinubukan ni Blade na gawing tagapag-alaga ni Ko ang hari, ngunit hindi ito natuloy ayon sa plano. Tinakot ng hari si Ko, at tumakbo siya, iniwan si Blade na bigo sa mga kalokohan ng hari. Bumalik si Blade sa kanyang kwarto at narinig ang boses ni Ko. Sumilip siya sa loob para makita itong naglalaro ng mga laruan at nagdrama kasama ang mga ito. Napansin niya na ang bawat laruan ay ginaya ang isang personalidad ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ang dula ni Ko ay naglalarawan kay Blade na naghahanap ng pakikipagkaibigan sa lahat para sa kanyang kapakanan.
Pagkatapos ay sinimulan niyang banggitin ang mga pangalan ng mga estudyante na hindi kailanman nakausap ni Blade. Napagtanto niyang iyon ang iba pang estudyanteng nadaanan nila habang naglalakad. Binanggit ng larwang pinangalan ng Blade na ang kanyang anak na babae ay nakagawa ng 108 kaibigan. Napagtanto ni Blade na gusto Nico na magkaroon ng mga kaibigan ngunit sinasabing hindi niya gusto. Lumakad siya palayo, bigo na hindi niya ito napansin. Lumapit sa kanya si Ernest nag-aalok ng tulong sa paghahanap kay Ko, ngunit natigilan siya ng paulit-ulit na iuntog ni Blade ang kanyang ulo sa dingding. Pinigilan niya ito o tinanong niya kung ano ang mali. Ipinaliwanag ni Blade na mahirap para kay Ko na makipagkaibigan dahil hindi nakikita ng mga dragon na kapantay ang mga mahihinang nilalang. Upang maging kaibigan ni Ko, kailangan nilang talunin siya sa isang labanan. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan na tulungan si Ko na mahanap ang pagkakaibigang gusto niya. Hinimok ni Ernest si Blade na umasa sa kanya at sa iba sa halip na subukang hawakan ang lahat ng mag-isa. Gumawa sila ng paraan upang matugunan ang mga mababang uri at humingi ng kanilang tulong sa laban. Nakipag-usap si Blade tungkol kay Ko, ipinaliwanag ang kanyang pagnanais na kaibiganin sila at humihingi ng tulong upang talunin siya. Ngunit alam ng mga estudyante na hindi nila kayang talunin ang isang dragon. Nakiusap si Blade habang nakaluhod na maging kaibigan sila ni Ko, at inulit ni Ernest ang kanyang mga aksyon. Dumating din ang mga natitirang estudyante mula sa S-class at lumuhad. Gusto nilang magkaroon ng kaibigan si Ko. Ang mga estudyante ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata at sumang-ayon sa kahilingan. Kinabukasan, hinihintay ng lahat ang pagdating ni Ko sa arena. Siya ay dumating sa kanyang dragon form at napansin ang hari na nanunood mula sa malayo, nag-enjoy sa tanawin. Ang sekretarya ay nagtanong kung ang isang dragon ay aaminin ang pagkatalo kung ito ay pabagsakin ng isang malaking grupo. Ngunit sa tingin ng hari ay gagawin ito dahil alam ng mga dragon na ang mga tao ay nagtatrabaho sa mga grupo. Nalungkot ang hari dahil hindi sasali sa laban si Blade. Ngunit halos sabihin ni Blade kay Ko na okay lang kung susunugan niya ang hari sa malutong na royal bacon. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang ulo at binanggit na hindi siya makakalaban nang siya ay nahuli dahil sa isang bitag. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga bitag, maipapakita niya sa lahat ang kanyang lakas. Huminga siya mula sa apoy, at lahat ay naghahanda upang simulan ang labanan. Pero syempre, nagsimulang magtakbuhan ang mga estudyante nang gamitin ni Ko ang kanyang apoy na hininga at ang kanyang buntot. Ginamit ni Ernest ang kanyang espada para tamaan si Ko at sinigawan ang mga estudyante para alalahanin ang kanilang plano. Kahit papaano ay binabawi nila ang kanilang isip at sinusunod ang diskarte. Pinalibutan nila si Ko mula sa lahat ng panig at umiiwas sa pag-atake ng buntot, pero nagagawa lang ng ilan. Binibigyan ng pagkakataon ang ranged weapon squad na umatake. Natuwa si Blade dahil mukhang gumagana ang plano, habang ang hari ng basura ay nagsasaya. Inutusan ni Ernest ang long-range squad na umatake nang ang ibang squad ay bumagsak pabalik. Pinagsama-sama ng mga estudyante ang kanilang mga pag-atake upang tamaan si Ko mula sa lahat ng panig. Ang sekretarya ng hari, o kung anuman siya, ay humahanga sa mga estudyanteng umaatake mula sa mga blind spot ni Ko. Iniisip ng hari na mahusay silang nagtutulungan, ngunit may problema. Ang mga ordinaryong pag-atake ay hindi makapinsala sa isang matigas na dragon. Nagsimulang mag-alala si Blade, ngunit hindi nagpipigil si Ko. Ilang estudyante na ang tumatawag sa 911 habang ang iba ay naghahanda ng kanilang kabaong. Gumagamit si Ko ng apoy habang gumagamit din ng Hulk Smash. Pakiramdam ng hari ay may hinihintay si Blade, ngunit binanggit niya na matatapos ang labanan bago iyon. Inatake ni Ko ang isang grupo gamit ang apoy, ngunit umiwas sila. Sigaw ni Blade na ito na ang pagkakataon nila. Sinamantala ni Sophie ang pagkakataong ito para tumakbo at suntukin si Ko. Habang ginagamit ni Ernest ang kanyang magic sword upang maibigay ang isang atake ng apoy. Ang hari ay humanga, binanggit na sa wakas ay nakapagbigay sila ng ilang pinsala, ngunit nabigo pa rin ang plano ni Blade. Gayunpaman, binanggit ni Blade na sapat na ito dahil nawala ng kamalayan si Ko sa kanyang paligid. Parang biglang nasira ang sahig at si Ko ay naipit sa sahig. Hindi maintindihan ng hari, akala niya ay patas ang laban nila. Binanggit ni Blade na patas silang lumalaban, dahil ang bitag ay inilagay sa oras ng labanan, hindi noon. Si Leonard pala ang naghukay ng butas pagkatapos magsimula ang labanan. Napagtanto ng hari na ang mga mag-aaral ay natigil sa mahabang panahon, ngunit hindi pa rin ito sapat upang manalo. Alam na ito ni Blade at binanggit na magsisimula ang tunay na labanan. Ang mga estudyante ay sumulong, at sinubukan ni Ko na pigilan sila sa pamamagitan ng paghinga ng apoy. Ginamit muli ni Ernest ang kanyang Asmodeus sword, ngunit ang espada sa una ay tumanggi dahil ito ay nagiging mahina. Tinawag niya itong duwag at muling gumamit ng apoy para salakayin si Ko. Sa wakas ay sumali si Leonard sa laban, ngunit ang mga kaliskis ni Ko ay napakalakas kaya't siya ay napatalsik. Ngunit ang taong ito ay hindi nakakakuha ng tamang timing. Literal na sinusubukan niyang manligaw kay Ernest ngayon, na binanggit na tumatakbo siya ng 10 milya sa isang araw-araw-araw tulad ng hiniling nito sa kanya.
Hindi iyon naaalala ni Ernest. Kalimutan ang tungkol sa tao na ito, dahil si Ko ay nagsimulang lumipad upang makaalis sa sitwasyong iyon. Muling umatake si Ernest para pilitin si Ko pababa, at sinuntok siya ni Sophie gamit ang kanyang artificial hero gravity manipulation skill para maipit si Ko. Ang hari ngayon ay muling nasa sabik, at sumigaw si Blade na ito na ang tamang oras. Lahat ay pagod na, at nagreklamo si Ernest na pinapahirapan niya sila. Humihingi siya ng higit na kapangyarihan mula sa kanyang espada, na nanginginig dahil hindi na niya ito kayang tiisin. Ngunit walang pakialam si Ernest, ang espada ay nagsimulang i-channel ang lahat ng kapangyarihan nito. Humanga ang hari dahil hindi niya alam na may magaling na estudyante sa kanilang paaralan. Ngunit ipinaliwanag ni Blade na hindi lamang ito ang kapangyarihan ni Ernest. Binanggit niya na karamihan sa mga tao ay mahina gaya ng mga langgam, ngunit sa bawat estudyante, maaari nilang ibahagi ang kanilang kapangyarihan kay Ernest upang bigyan siya ng mas malaking kapangyarihan. Binanggit ng lahat ng mga estudyante na gusto nilang maging kaibigan si Ko at hiniling kay Ernest na talunin siya. Matapos i-channel ang lahat ng kanyang kapangyarihan, inatake ni Ernest si Ko, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Samantala, sinabi ni Blade kay Ko na tingnang mabuti dahil iyon ang mga kapangyarihang taglay ng mga tao. Nagbalik si Ko sa kanyang anyo bilang tao at mukhang hindi lang siya pagod kundi pati na rin na trauma habang buhay. Naluluha siya dahil natalo siya, ngunit dumating si Blade upang tapikin ang kanyang ulo at i-comfort siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagkabigo niya sa kanyang pagkatalo. Sa tingin niya ay iiwan siya nito dahil sa pagiging mahina gaya ng ginagawa ng mga dragon. Ngunit binanggit ni Blade na hindi niya siya pababayaan at itinutuwid siya. Hindi siya mahina, natalo lang siya dahil mas malakas ang tao. Kasunod ng kanyang mga tagubilin, tinanggap niya ang pagkatalo at tinanong ni Blade kung maaari niyang maging kaibigan ang lahat. Inihayag niya ang kanyang saloobin, tumutugon na kung ipagpipilitan nila iyon, magiging kaibigan nila siya. Gayunpaman, tinapik siya ni Blade sa ulo, at nahihiya niyang hiniling sa lahat na maging kaibigan niya. Napangiti ang lahat at tinanggap ito. Kasunod nito, tinanong ng kalihim ang hari kung ano ang kanyang plano. Sagot lang niya na gusto niyang lumaki ang kanyang mga estudyante. Ngunit sa pagpapakitang ito, gusto na niyang magayos ng bagong paraan ng pagsasanay. Karaniwan, binibigay niya ang kanyang mga kamay sa isang virtual reality na uri ng mahika na ginawa ng science. At ngayon ay sinusubukan niyang itayo ito sa paaralan. Mula noong huling laban na iyon, lahat ay naging matalik na kaibigan ni Ko. Nakaupo na siya ngayon sa kandungan ng iba, at sinisikap ni Claire na pakainin siya. Siyempre, parang kakaiba yung dalawa na magkasama. Habang kumakain, may napansin si Blade at tinanong si Ernest kung may kakaiba sa kanya. Malalaman mo ang pagkakamaling nagawa niya pagkatapos niyang tingnan siya. Nagulat ang lahat at sinubukang tawagin siya, binabanggit na hindi niya dapat sabihin yon. Tinawag pa nga siya ni Sophie na kasuklam-suklam, habang ang iba ay binabanggit na hindi siya nagbago. Anong ibig mong sabihin na hindi siya naiiba? Siya ay isang sexy na waifu, at ngayon parang kinakain niya ang dragon form ni Ko. Sinisikap ni Leonard na maging mabuting tao, ngunit si Blade ay isang sigma. 4 na letra ang tawag niya sa kanya. Si Ernest ay nagsimulang mawasak, pero sa palagay ko ay hindi iyon 4 na letra, dahil tinawag niya siyang balyena. Hindi na niya kinaya at tumakbo habang umiiyak. Ang bawat isa ay nagpapahayag na nagkasala si Blade, ngunit dahil wala siyang common sense, hindi niya ito naiintindihan. Si Blade ay nalungkot sa mga sumunod na araw dahil hindi lumabas si Ernest sa kanyang silid. Sinubukan ni Ko na i-comfort siya ngunit hindi ito sapat. Binanggit ng mga babae na maaari pang ang ihinto ni Ernest ang pagiging kaibigan niya. Nagulat si Blade, gusto niyang maging kaibigan. Tinanong niya ang mga babae kung patatawarin siya ni Ernest kung humingi siya ng tawad. Sinubukan niyang tumakbo sa kanyang silid ngunit pinigilan siya ni Claire. Tinanong niya kung hindi alam ni Blade kung bakit galit si Ernest sa kanya. Upang maging patas, kahit ako ay hindi ko alam. Binanggit ni Claire na baka lalong makagalit si Blade kay Ernest kaya sumama ang mga babae. Kumatok sila sa pinto ni Ernest at sinabi sa kanya na dumating si Blade para humingi ng tawad. Ngunit walang tugon. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa madilim na silid ni Ernest. Nakita nila siya sa sahig, parang umiiyak siya. Tinanong nila kung okay lang siya, ngunit iba ang reaksyon ni Ko. Binanggit niya na mukhang masarap ito at humihingi ng ilan. Nang buksan ng grupo ang ilaw, nalaman nilang pinupuno ni Ernest ang sarili ng 3 kahon ng pastry. Sinabihan pa niya ang mga ito na huwag tumingin sa kanya. Sinabi niya na ang mga dessert ay masarap, at tinawag sila ni Blade na may kasalanan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ernest na siya ay nakakaramdam ng gutom sa lahat ng oras mula noong huli nilang paglalaban ni Ko. At parang hindi niya napagtanto na may mga masasarap na pastry noon. Mas interesado si Blade sa kung ano talaga ang mahalaga. Tinatanong niya kung gusto niyang magsunog ng ilang maiinit na calorie. Okay, hindi niya ginawa, tinanong niya kung magkaibigan pa ba sila. Sagot niya na ayaw niyang makita siya ng ganoon. Upang maging patas, sa palagay ko ay walang may gusto. Since okay naman ang lahat, sinabi ni Blade na lalabas na ako.
Pinigilan siya ni Claire at Jessica, at sinabi sa kanya na kung aalis siya, mawawalan ng pag-asa si Ernest. Kaya, kailangan niyang sabihin ng isang bagay na maganda, ito ay ang magsinungaling. Nakuha niya ang ideya, at pinalala lang ito, sa pamamagitan ng pagsasabi kay Ernest na mabuti na tinatangkilik niya ang pagkain. Siya ay walang pag-asa, at si Jessica ay nakiusap kay Leonard para sa kanyang tulong. Gaya ng maaari mong asahan, sinubukan ng lalaking ito na manligaw kay Ernest habang binabanggit na napakahirap niya para bayaran ang kanyang bill sa restaurant. Natuto si Blade sa kanya, at binigay sa kanya ang malandi na personalidad. Hinawakan niya ang balikat ni Ernest at tinanong kung ito ay isang bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang humingi ng tulong sa kanila, sasanayin nila siya. Napaluha si Ernest at nakaramdam ng motibasyon, na muling kumagat sa donut na yon. Ang problema lang ay ang malaking katawan na iyon, hindi na makapag-ehersisyo ng maayos. Tumakbo siya kasama sina Blade at Ko, ngunit sa puntong ito, kung hihinto sila sa paggalaw ay magiging kapantay niya ang bilis nila. Nagpatuloy sila sa ilang mga ehersisyo kasama sina Blade at Ko na nagsisikap na magudyok sa kanya, ngunit siya ay masyadong mahina. Ang mas malala pa, ang kanyang espesyal na pagkain sa pagkain ay literal na kalahating itlog, 2 broccoli, at ilang maliliit na isda. Ang mga batang babae sa paligid niya ay kumakain ng buong plato at sinasabi sa kanya na bawasan ang kanyang mga calorie. Sinusubukan pa niyang magsunog ng taba mamaya sa sauna, ngunit hindi na niya ito matiis. Paglabas niya, handa na siyang timbangin ng mga babae. Umatong siya sa itaas at dinurog ito. Lumalabas, hindi siya pumayat, tumaba pa siya. Nagtataka si Blade na malaman ang resulta, ngunit pinatumba siya ng mga babae. Sinabi ni Jessica kay Ernest na malamang na nakakuha siya ng muscles mula sa pagsasanay dahil iyon mismo ang nangyayari. Si Claire ay nagsimulang makakuha ng mga tamang ideya, tulad ng paghahanap ng paraan upang mapataas ang kanyang metabolic rate. Nagbibigay iyon kay Ernest ng ideya. Kaya humingi siya ng tulong kay Blade dahil gusto niyang subukan ang isang bagay na medyo marahas. Binigyan niya siya ng espada at ipinaliwanag na kailangan nilang gamitin ang testing ground dahil protektado ito ng magic barrier. Hinugot niya ang kanyang Asmodeus sword, at tinanong kung maaari siyang purihin ni Blade kung nagawa niyang alisin ito at pumayat. Sumagot si Blade ng oo, at napuno siya ng motibasyon. Sinabi niya sa kanya na aasa siya sa kanya kung may mangyari, at sigurado siya. Pagkatapos ay ibinaw niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang espada at inutusan itong ubusin ang kanyang katawan. Pinalibutan siya ng espada ng ilang malalaking apoy. Napansin ng kanilang mga kaibigan ang malaking apoy at dumating, na binanggit na hinahanap nila sila. Tinanong ni Jessica kung si Ernest iyon, at sinabi ni Blade sa lahat na manalig sa kanya. Biglang bumaba ang apoy at bumalik sa slim ang katawan ni Ernest. Ang problema lang ay mayroon siyang pares ng mga sungay at itim na mga mata, hindi pa banggitin ang kanyang bagong damit na panloob ay gawa sa apoy. Lumalabas na kinuha ni Asmodeus ang pagkakataong ito upang sakupin ang kanyang katawan at handa na siyang sirain ang mundo. Iyon ay hanggang sa muling kausapin ni Ernest ang demonyo, ipinaliwanag na taba ng katawan lamang ang ibinigay niya, hindi ang katawan. Lahat para sa kapakanan ng kanyang Jetta. Ang demonyo ay nag-iisip tungkol dito at napagtanto na ang anyo ng demonyong ito ay kumukonsumo ng labis na enerhiya. Ito ay kumukuha ng 1,000,000 calories upang mapanatili ito sa loob ng 1 oras, na nagpapasaya kay Ernest tungkol dito. Hanggang sa mahilo siya at bumagsak dahil sa gutom. Naabot niya ang beast mode at pinalabas pa niya ang isang buntot. Sinabi sa kanya ni Claire na huwag mawala sa katauhan, ngunit nagmamadali si Ernest na salakayin siya. Humakbang pasulong si Blade at ginamit ang kanyang wind skill para ihinto ang apoy at ibalik si Ernest sa normal. Nang maglaon ay nagising siya sa kanyang mga bisig, at sinabi nito sa kanya na mahusay ang kanyang ginawa. Bumalik sila sa kanilang normal na buhay hanggang sa pumunta sila sa kwarto ni Ernest dahil buong araw itong nawawala. At nalaman lang na siya muli, ay kumakain na parang baboy. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Blade sa nursery upang suriin ang doktor. Sinabi niya sa kanya na unti-unti na siyang gumagaling, mga 30%. Nagtataka siya kung magagamit niya muli ang kanyang hero powers ngunit ipinaliwanag niya na mamamatay siya kung gagamitin niya ang 30% ng kanyang buong kapangyarihan. Lumabas siya ng opisina at naglakad-lakad sa paligid ng paaralan at narinig niyang tinatawag siya ni Claire. Gusto niyang ipakilala siya sa kaibigan niyang si Maria. Ngunit pinatigil siya ni Blade dahil naalala niyang bahagi siya ng magic unit ng Lebanon ng mga estudyante si Ko. Ngunit tulad ng iyong hula, si Blade ay isang napakamaalalahanin na tao, na binanggit na si Maria ay nadapa sa lahat ng oras sa panahon ng pagsasanay at itinapon ang kanyang mga magic spells sa maling direksyon. Literal, nagiging purong bully ang lalaking ito. Tanggap niya ang kanyang kapalaran, sinabi na siya ay lampa, ngunit binanggit ni Claire na may pabor si Marie sa kanya. Gusto pala ng babaeng ito na patayin siya ni Blade. Well, ipinaliwanag niya na hindi siya tao at gusto niyang patayin siya ni Blade kung mawalan siya ng kontrol. Nagulat ang lahat, ngunit kinumpirma lang ni Blade na isa siyang Night Demon. Oo, alam na ni Blade ang tungkol dito.
Ipinakita niya ang kanyang matulis na tenga habang sinasabing may iba pa sa loob niya. Isa lang itong magical beast, sa palagay ko ay hindi rin ito maayos. Kaya oo, ang bagay na iyon ay makapangyarihan, at ang kanyang tasa ng British leaf water ay mahiwagang nabasag. Nag-aalala siyang humingi ng paumanhin, na binanggit na hindi niya makontrol ang kanyang lakas. Sinubukan ni Claire na pakalmayan siya, ngunit ipinaliwanag niya na nawawalan na siya ng kontrol sa kanyang sarili mula nang lumaban siya kay Ko. Ang problema lang ay wala na siyang mapupuntahan kung masisipa siya sa academy. Ipinaliwanag ni Claire na nagmula sila sa parehong paaralan, at wala na ang mga magulang ni Marie. Iyon ang dahilan kung bakit gustong harapin ni Marie ang mga kapangyarihang iyon upang makahanap ng lugar kung saan siya nararapat. Tinatanggap ni Blade sa isang dahilan, gusto niyang harapin ang nasa loob niya. Sumali sina Sophie at Ko, at malamang nagagawa sila ng Orphan School Club. Ngunit ang iba ay sumasali rin, kasama na si Ernest, na kung mapapansin mo ay pumapayat na naman siya. Ang plano nila ay pumunta sa training ground, mag-set up ng barrier, at iba pa. Gusto ni Blade na ilabas ni Marie ang kanyang kapangyarihan, para matutunan niya kung paano ito kontrolin. Tumanggi siya, ngunit ipinaliwanag niya kung nagagawa ito ni Ernest, magagawa rin niya ito. Pagkatapos ng ilang paghihikayat mula kay Ernest, nagtapos siya sa paglalagay ng kanyang pananampalataya kay Blade. Ibinaba niya muna ang isang bracelet na nagtatapos sa pagbawas ng kanyang kapangyarihan ng kalahati. Dinudurog talaga nito ang lupa, hanggang sa mapansin nilang may 3 pa, at isang kwintas na nakakabawas ng 10 sa kanyang kapangyarihan. Ang babaeng ito ay literal na demonyong Panginoon. Napagtanto ni Ernest na nasa malalim silang bagay at sinubukan siyang pigilan. Huli na, ang kapangyarihan ni Marie ay pinakawalan, at siya ay nabigla dahil may lumalabas. Sinabi sa kanya ni Blade na paniwalaan ang mga ito, at ngumiti siya bago nag-transform sa tila succubus, ngunit ito pala ang tunay na Panginoon ng demonyo. Tumawa ang Demon Lord, inutusan silang lumuhad at magpugay. Ipinagdiriwang niya ang kanyang muling pagsilang dahil kokontrolan niya ang mundo at iba pa. Tinanong ni Sophie kung iyon ba talaga ang demonyong Panginoon. Sinabi sa kanya ni Blade na hindi, ngunit iba ang ibig sabihin ng tatak sa kanyang ulo. Mabilis na hinila ni Ernest ang kanyang demonyong espada at nag-transform sa isang demonyo para salakayin si Marie, ngunit mabilis siyang hinarap ng Demon Lord. Lumapit si Leonard para lang matugunan ang parehong kapalaran. Nagpasya si Sophie na tumalon sa kanyang likod at gumamit ng Ultima Gravity para hilahin siya pababa, habang si Ko ay gumagamit ng fire spell sa kanyang dragon form. Si Sophie ay bumagsak matapos maubos ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan para pigilan siya. At inilunsad ni Ko ang kanyang pag-atake, ngunit pinigilan ito ng Demon Lord gamit ang kanyang kamay, naging kristal, at itinapon ito pabalik. Matapos makitang bumagsak ang lahat ng kanyang mga kasama, kinuha ni Blade ang kanyang espada at sumugod sa kanya upang atakihin siya. Nalilito ang Demon Lord dahil hindi niya hinugot ang kanyang espada at tinanong kung sinusubukan niyang pabagsakin siya ng buhay. Sa palagay niya ay nakakatawa itong lalaki at sinabihan siyang labanan siya ng seryoso, o papatayin niya ito. Gumagamit siya ng wind spell para i-project siya sa barrier at sinabing papatayin niya ito kapag hindi niya ito sineseryoso. Alam ni Blade na nagpapagaling pa siya ngunit hindi pa siya maaaring sumuko. Sa wakas ay nagpasya siyang seryosohin ito, ngunit napigilan niya ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. Umatras siya at gumamit siya ng fire spell na humihiling sa kanya na huwag mamatay kaagad. Ginagamit niya ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake, ngunit ang kanyang espada ay nawasak. Bumangon si Ernest, ipinakita kung gaano siya ka-sexy. Ibig kong sabihin, sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang demonyong espada para labanan ang Demon Lord. Sinabi sa kanya ni Asmodeus na ayaw niyang gawin ito, ngunit dahil inutusan siya ni Ernest, wala siyang maraming pagpipilian. Iniisip ng Demon Lord na magkakaroon siya ng isang nakakatuwang laban, ngunit walang pakialam si Blade. Ang kanyang layunin ay upang tapusin ito sa kanyang susunod na atake. Kinukutya niya siya para sa kanyang mga salita at sinabi sa kanya na ipakita sa kanya kung ano ang maaari niyang gawin. Inilagay ni Blade ang kanyang kapangyarihan, ngunit sinabihan siya ni Asmodeus na huminto dahil hindi niya kayang hawakan ang napakalaking kapangyarihan ni Blade. Siyempre, hindi ito pinapansin ni Blade at ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan laban sa Demon Lord. Nagagawa niyang harangan ito ng isang barrier, sa pag-aakalang ito ay napakasimple hanggang sa mapansin niya ang kanyang spell na naghiwa-hiwalay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, at nagawa ni Blade na talunin siya ng buong lakas. Masaya siya na walang namamatay, ngunit hindi nagtagal ay bumagsak siya. Maya-maya ay nagising siya sa opisina ng nurse kung saan mabilis siyang niyakap ng doktor habang tinatawag siyang hangal. Kahit na nasugatan, masaya siya sa buhay. Tinanong niya ito kung bakit palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanya at ipinaliwanag niya na namatay siya ng ilang segundo. Kung hindi siya dumating sa oras, hindi na siya magigising muli. Tinawag niya itong sinungaling dahil nangako itong hindi na niya ito paiyakin, ngunit nabigo siya. Humingi siya ng tawad at nagtanong tungkol sa iba. Ipinahayag ng doktor na ligtas silang lahat at ginagamot sila ni Claire.
Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Marie, na buhay din. Makalipas ang isang araw, bumalik sa normal ang lahat. Well, hindi lahat, nasa Demon Lord form pa rin pala si Maria. Binati niya si Blade bilang bayani, ngunit sinubukan niyang patahimikin siya. Mayroon na siyang magagamit laban sa kanya sa hinaharap, at sinabi ni Blade kay Maria na dapat siyang huminto. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Maria ay may ibang personalidad, at hiniling ni Blade ang demonyong Panginoon para sa kanyang pangalan. Ngunit hindi siya binigyan ng isa. Nagpasya si Blade na suriin ito sa hari, na nagpahayag na alam niya ang pagkakakilanlan ni Maria. Ipinaliwanag niya na ang ina ni Maria ay isang tao, at ang kanyang ama ay ang dating Demon Lord, ang tinalo ni Blade. Ang anak na babae ng Demon Lord ay mabilis na umangkop sa kanyang bagong buhay, lalo na dahil sinasabi niya na siya ay isang ordinaryong batang babae. Reklamo ni Jessica na binabanggit na gusto lang niyang magsuot ng mga cute na damit. Gayunpaman, ang anak na babae ng Demon Lord ay nagpapaakit lamang sa mga lalaki. Sinimulan siyang tawagin ng mga estudyante na Mao, at sinabi niya na isang araw ay gusto niya ng rematch laban kay Blade. Tumungo siya sa klase, at nag-aalala si Claire na hindi na niya makikita si Maria. Sa gabi, kumakatok si Mao sa bintana ni Blade habang natutulog si Ko. Gusto niyang anyayahan siya sa isang date at sinunggaban siya para ilipad siya. Patuloy niyang tinatawag siyang dakilang bayani at binanggit na ginugol ni Maria ang halos lahat ng oras niya sa pagtingin sa buwan. Tinanong ni Blade kung ilang taon na siya, at binanggit niya na namulat siya sa sarili 5 taon na ang nakararaan. Nalilito si Blade dahil 5 taon siya, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga magical beast ay walang pakialam sa edad. Dinala niya siya sa bubong, na nagsasabing ayaw ng isang dalaga na tretuhin siya bilang isang bata. Si Blade ay nalilito sa kung ano ang ibig sabihin ng dalagang babae. Tulad ng alam mo, si Blade ay masyadong hangal upang maunawaan. Masama ang pakiramdam niya, dahil komportable siya sa kanya, ngunit hindi siya nito napapansin. Pagkatapos ay ipinahayag niya na nanatili lamang siya sa paaralang ito dahil sa kanya. Akala ni Blade ay nag-e-enjoy siya sa kanyang buhay paaralan, na inamin din niya, ngunit binanggit niya na ang isang magical beast ay laging naghahanap ng lakas. Inamin niya na komportable siya sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit, lalo na dahil pakiramdam niya ay mas mahina ito kaysa sa kanya noong mga nakaraang araw. Inihayag ni Blade na kung gagamitin niya ang 15% ng kanyang kapangyarihan ay mamamatay siya. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na patayin niya ngayon, ngunit hindi siya aalis sa paaralang ito hanggat hindi niya ito pinapatay. Hinawakan niya ang kanyang kamay at ipinahayag na nag-iisip siya ng isang teorya na marahil ay mahal niya ito. Naguguluhan si Blade, ngunit sabi niya na ito ay isang posibilidad lamang, gusto niya lamang itong subukan. Namumula siya habang hawak ang kamay nito at nagtatanong kung gusto niyang maging partner niya. Gayunpaman, si Blade ay masyadong bata, hangal, at inosente para maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ganun din pala siya, dahil 5 taon lang siya. Iniisip ni Blade na mas madali para sa kanila na pumunta sa testing ground at labanan ang isa't isa hanggang sa sila ay masiyahan. Tumanggi siya dahil sa kalagayan nito ngayon, at hindi niya maalis ang kwintas na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang kamalayan ni Maria ay nasa loob pa rin niya at pinipigilan siyang alisin ito. Nagtanong si Blade tungkol kay Maria, at ipinaliwanag ni Mao na nagtatago siya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Binanggit niya na ang puso ni Maria ay puno ng madilim na anino dahil sa kanyang nakaraan. Siya ay kinatatakutan at binubuli ng mga tao noong bata pa siya. At napilitan siyang magtago kasama ang kanyang ina, na laging naniniwalang babalik ang kanyang asawa. Ngunit hindi naniwala si Maria na babalik ang kanyang ama. Nang maglaon, namatay ang kanyang ina, at ang isip ni Maria ay napuno ng pagdududa. Naisip niya na hindi mahal ng kanyang ama ang kanyang ina at iniwan sila. Akala niya ang Panginoon ng demonyo ang dahilan ng kanilang paghihirap. Noon isinilang si Mao, bilang paraan para matakasin ang sakit na laging nararamdaman ni Maria. Sinabi niya na maaaring hindi na muling lumitaw si Maria. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na sinabi lamang niya ito sa kanya dahil mas malapit si Blade sa isang demonyo kaysa sa sangkatauhan, isang bagay na gusto niya tungkol sa kanya. Tinawag ito ni Blade na isang bagay sa nakaraan, at bumalik sila sa kanilang mga silid. Pagkalipas ng ilang araw, pinag-aralan nila ang kwintas ni Mao, para lang malaman na hindi ito isang silang item. Ipinaliwanag ni Mao na siya ay pinaghihigpitan ng kwintas, at si Blade ay humingi ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Si Elisa, ang nagsasagawa ng pananaliksik ay nagbanggit na tila isang uri ng recording device. Tama, ang kwintas na iyon ay may isang uri ng mensahe para kay Maria. Binanggit ni Mao na natanggap ito ni Maria mula sa kanyang ina, ngunit binanggit ni Elisa na ang naitala na mensahe ay maaaring ibalik si Maria at sirain ang Demon Lord. Sa kabila ng mga posibilidad, nagpasya si Mao na tanggapin ang pag-play ng mensahe dahil nagmamalasakit siya kay Maria. Gumamit si Elisa ng spell para i-activate ang recording, at binanggit ni Claire na maaari silang maging magkaibigan kung manatiling buhay sina Maria at Mao. Binanggit ni Mao na ang mananatili ay kanilang mga kaibigan.
Inutusan ni Elisa si Mao na buksan ang kwintas at nag-project ito ng imahe ng dating Demon Lord. Ang demonyong Panginoon sa simula ay sinubukang humingi ng tawad sa pag-iwan kay Maria at sa kanyang ina dahil kailangan niyang labanan ang dakilang bayani. Ayaw niyang sundan siya ng mga ito sa isang landas na puno ng dugo. Iniwan niya ang ina ni Maria nang mapansin niyang buntis ito, napagpasyahan na niya ang pangalan para sa bata, at inutusan ang ina ni Maria na sabihin sa bata na patay na siya. Hinanap ni Mao si Maria ng malalim sa kanyang isipan, at tinanong kung hanggang kailan siya magtatago. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Mao, at nakinig sila sa mensahe ng kanilang ama, na nagpapakitang mamahalin niya si Maria at ang kanyang ina magpakailanman. Si Mao ay nagsimulang umiyak, na nagpapakita na hindi niya makontrol ang kanyang katawan dahil si Maria ay umiiyak din sa kanyang isip. Binanggit niya na sila ni Maria ay naglalaban upang makita kung sino ang makakaligtas, at malapit na siyang sirain ni Maria. Sinabi ni Mao sa grupo na tawagin ang pangalan ni Maria, at sinunod ng grupo ang mga tagubilin. Nawalan ng malay si Mao at napaluhod, at nakontrol ni Maria ang katawan. Hiniling niya si Blade na makipag-duel sa kanya at siya ay naging si Mao. Nakagawa pala sila ng paraan para sabay na umiral dahil gusto ni Maria. Pero kakaiba ang laban nila, parang mas interesado si Blade na makipaglandian kay Mao imbes na makipaglaban, sa kabila ng pagiging 5 taon pa lang niya. Pagkatapos kumain, si Blade at ang kanyang mga kaibigan ay pabalik na sa kanilang paaralan. Sa daan, gusto nilang makakuha ng masarap na puding. Pero may malaking kariton na na-stock sa kalsada. Isang babae ang sinusubukang alisin ito. Iminumungkahi ni Ernest na dapat niyang gamitin ang pangunahing kalsada sa halip. Biglang napansin ni Ernest na ang babaeng ito ay hindi basta-bastang babae, isa siyang centaur. Kilala siya ni Blade, at ang pangalan niya ay Dion. Nais ni Dion na tawagin si Blade na dakilang bayani, ngunit hiniling ni Blade na huwag gawin dahil ito ay isang espesyal na sikreto. Nagtataka si Ernest kung kilala nila ang isa't isa, at ipinahiwatig ni Blade na kilala nila ang isa't isa. Sinabi ni Dion na matagal na niyang kilala si Blade at sinisikap niyang huwag ibuhos ang sikreto tungkol sa pagiging bayani niya. Tinanong ni Blade si Dion tungkol sa kung ano ang dala niya sa kanyang cart. Sabi niya gusto niyang tulungan siya dito. Nagpapasalamat si Dion at nagtataka kung ang iba pang kasama ni Blade ay ang kanyang koponan. Sinabi lang ni Blade na mabubuting kaibigan niya sila. Sama-sama, tinutulungan nila si Dion na ilipat ang espesyal na delivery ng hari. Nang ito ay tapos na, ang hari ay may isa pang gawain para kay Dion. Ang sabi niya ay magiging guro na siya sa Rosewood School mula ngayon. Nakagulat ito kay Ernest, ngunit naniniwala ang hari na si Dion ay isang mahusay na pagpipilian para sa isang guro. Ipinahiwatig din niya na alam ni Blade kung gaano siya ka-talented. Pagkatapos ay pinapanood ng advanced class si Dion na may ilang matibay na bloke ng metal na tinatawag na God Iron sa harap niya. Gumagamit si Dion ng ilang espesyal na kapangyarihan para masira ang mga bloke na ito. Nagulat si Sophie dahil naisip niya na hindi kayang sirain ang mga bloke na ito. Matapos ipakita ang kanyang kakayahan, sinabi ni Dion na handa na siyang simulan ang aralin. Ngunit iminumungkahi ni Blade na dapat munang sabihin ni Dion sa lahat ang tungkol sa kanyang sarili. Ibinahagi ni Dion ang kanyang pangalan, Dion the Demon Lance. Saglit na nag-isip si Ernest. Iniisip niya kung siya ba ang sikat na General Dion mula sa isang malaking grupo ng mga sundalong kabayo. Ang lahat ay namangha na ang gayong bihasang tao ay magtuturo sa kanila. Tinanong ni Ernest si Dion kung maaaring nakilala niya ang dakilang bayani. May binanggit si Dion tungkol sa pakikipagkita sa bayani matagal na ang nakalipas. Maya-maya pa, naglalakad na sina Ernest at Blade sa bayan. Biglang nakita ni Ernest ang isang kumikinang na bagay na lumilipad sa itaas nila. Hindi sigurado si Blade kung ano yon. Sinabi sa kanya ni Ernest na isa itong Simurgh, na isang espesyal na nilalang na itinuturing na isa sa 4 na mahiwagang hayop mula sa kanilang lupain. Nagtataka sila kung bakit nasa syudad ang ganoong nilalang. Binanggit ni Blade na hanggat hindi sila nagagalit, hindi sila dapat abalahin ng Simurgh. Gayunpaman, biglang sinundan ng Simurgh ang isang kariton. Pinaalalahanan ni Blade si Ernest na manatiling kalmado, ngunit sa lalong madaling panahon napansin nila ang isa pang Simurgh. Pareho nilang hinulaan na maaaring magkapares ang dalawang nilalang, at baka may hinahabol sila sa kariton. Hinala ni Blade na maaaring may mga sagot ang hari tungkol sa kakaibang pangyayaring ito. Lumipat ang kwento kay Ernest na nagtatanong sa hari kung may tinatago ba siya. Ipinaliwanag ni Blade sa hari ang tungkol sa mga Simurgh at ang kariton, lalo na't malapit sa isa si Dion noong mga panahong iyon. Sabik na malaman ni Ernest kung ano ang napaka-espesyal sa nilalaman ng kariton na iyon. Ito pala ay kinuha ng hari ang isang itlog na pag-aari ng Simurghs. Naniniwala si Blade kaya nagkakagulo ang mga nilalang. Iminungkahi ng katulong ng hari na linawin ng hari ang lahat, dahil tense ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng hari na may ilang mga kondisyon na kailangan para mapisa ang Simurgh egg. Una, ang itlog ay kailangang nasa parehong antas ng isang sinaunang puno na nasa loob ng 10,000 taon.
Pangalawa, ang papalubog na araw ay kailangang direktang sumikat dito dahil handa na itong mapisa. Idinagdag niya na ang mga magulang ng Simurgh ay hindi ang pinakamahusay sa pagpili ng mga ligtas na lugar para sa kanilang mga itlog, na nagpapahiwatig na ang itlog ay maaaring hindi napisa kung hindi niya ito kinuha. Nalaman ni Ernest na sinusubukan ng hari na turuan sila ng leksyon. Iminumungkahi ng hari na ginagawa niya ito bilang pagsasanay para sa kanyang mga estudyante. Idinagdag niya na ang itlog ng Simurgh ay hindi mapipisa maliban kung sila ay tumulong. Kaya, kailangang protektahan ng mga bayani ang itlog hanggang sa ito ay handa ng mapisa sa susunod na araw. Ibinahagi ni Blade ang kanilang plano. Hindi nila susubukang talunin ang mga magulang ng Simurgh, ngunit kailangan nilang gambling sila hanggang sa paglubog ng araw. Ang plano ay itago ang itlog, at kapag ito na ang tamang oras, dadalhin nila ito sa tuktok ng isang mataas na tore gamit ang elevator. Sa ganitong paraan, ligtas na mapipisa ang itlog. Hinihikayat ni Blade ang lahat na maniwala sa kanilang sarili, ngunit kung nagdududa sila, tinitiyak niya sa kanila na naniniwala siya sa bawat isa. Habang sinisimulan nila ang kanilang plano, napansin nila ang mga Simurgh na umaatake sa isa pang bagon. Ang mabuting balita ay ang mga tao sa lugar na iyon ay lumipat na sa ligtas na lugar. Matapang na tinangka ni Leonard na palayasin ang isang Simurgh gamit ang kanyang sibat, ngunit iniiwasan siya ng nilalang. Nagawa ni Clay na iligtas si Yeseko mula sa isa pang pag-atake, ngunit nang sinubukan ni Yeseko na gumanti, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nakakapinsala sa nilalang. Ang ilang mga mag-aaral pagkatapos ay gumagamit ng malalakas na kawad, na tinatawag na Diyos na bakal, na umaasang mabitag ang Simurgh, ngunit napakalakas nito na lumilipad ito, na sinasama ang mga bahagi ng mga gusali kasama nito. Sa gitna ng lahat ng ito, abala si Claire sa pagtulong sa mga nasaktan, at unti-unti niyang iniiwasan ang pag-atake mula sa isang Simurgh. Lumapit si Ko upang iligtas, ngunit nakipaglaban siya sa nilalang. Nag-transform si Maria bilang Demon Lord at sinubukang palayasin ang Simurgh, ngunit hindi epektibo ang kanyang mga pagsisikap. Samantala, pinalakas at hinarap ni Ernest ang Simurgh, na pagkatapos ay lumaban. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa mga mag-aaral na naglilipat ng isang itlog sa isang tore. Gayunpaman, humihinto sa gitna ang elevator na ginagamit nila. Nang makita ang itlog, nagiging alerto ang Simurgh. Hinihikayat ng grupo si Blade na protektahan ang itlog habang nakikipagharap sila sa nilalang. Habang si Blade ay gumagalaw patungo sa itlog, nakasalubong niya si Dion. Nag-aalok siya na hayaan siyang sumakay sa kanyang likod upang mas mabilis na makarating doon. Kahit na sinabihan ng hari si Dion na huwag tumulong, ipinagtanggol niya na ang pag-angat kay Blade ay hindi talaga binibilang-bilang pagtulong sa kanyang mga kamay. Naaalala ni Blade ang payo ng kanyang mga kaibigan na magtiwala sa kanila at magpatuloy, na nagpapaalala sa kanya ng mga lumang panahon. Kino-comfort ni Dion si Blade, na sinasabi sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Kahit na minsang nakipaglaban si Blade sa Demon Lord ng mag-isa, marami na siyang kaibigan, kasama na si Dion. Ang pagsisikap na dalhin ang itlog sa tuktok ng tore ay nagpapatunay na mahirap para kay Blade dahil medyo mabigat ang itlog. Sa tulong ni Dion, itinulak nila ang itlog sa itaas kung saan naghihintay sa kanila ang hari. Sinubukan ng isa pang Simurgh na agawin ang itlog, ngunit pumasok ang hari. Sinabi niya sa nilalang na ang isang nakaraang pabor ay ibabalik na may bagong simula. Binanggit din ng hari kung paano siya niligtas minsan ng isang Simurgh, at sa tulong ni Blade, masusuklian na niya ang kabaitang iyon. Nais ni Blade na ibinahagi ng hari ang kwento sa kanya sa simula. Napansin nilang nagagalit na ang nilalang. Ginagamit ni Sophie ang kanyang mga espesyal na kakayahan para pakalmayan ang nilalang, habang sinusubukan ni Blade ang kanyang makapangyarihang Dragon Eater move. Ngunit hindi ito gumana, at pareho sina Blade at Sophie ay bumagsak. Sa sandaling iyon, bumukas ang itlog ng nilalang, na nagpapakita ng dalawang sanggol na nilalang sa loob. Nagtataka si Blade kung bakit ang mga sanggol na nilalang ay nakatingin sa kanya ng malapitan, ngunit iniisip ni Sophie na ito ay dahil sa tingin nila sa kanya bilang isang magulang. Namangha si Ernest, nagbibiro na ngayon ay may mas malaking pamilya na si Blade. Maya-maya pa ay sumakay na silang dalawa sa mga baby creature. Medyo kinakabahan si Ernest, ngunit pinayuhan siya ni Blade na i-enjoy na lang ang pagsakay, na nakakaramdam ng kasiyahan sa kanyang mga bagong kasama. Makalipas ang isang linggo, tila madilim at walang laman ang paaralan. Naglalakad si Blade sa koridor na may espada na basang-basa sa dugo habang inaalala ang lahat ng mga tao, na talo niya sa kanyang pagpasok. Doon niya nakita si Sophie, na nagpapakitang gusto nitong makipaglaban ng todo sa kanya. Iniisip niya kung kaya ba niya itong talunin kung hindi niya pipigilan ang kanyang kapangyarihan. Isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang oras at napatama ang 3 hit kay Blade. Ngunit pagkatapos ng pag-back up, napansin niya na hindi man lang napagalaw si Blade. Nagtataka siya kung bakit hindi niya ito natalo. Ipinaliwanag ni Blade na maaari niyang salakayin siya ng maraming beses, ngunit ang kanyang mga hit ay hindi makakapinsala sa kanya. Pagkatapos ay itinulak niya ito sa pader at ipinakitang gumamit siya ng isang pamamaraan upang panandali ang tumaas ang kanyang katigasan sa katawan.
At dahil pinahinto niya ang oras, aktibo ang pamamaraan sa buong oras. Pagkatapos ay tinusok ni Blade ang kanyang espada sa kanyang tiyan, at nagtataka kung bakit ginagawa pa rin niya ito sa kabila ng pagiging isang ordinaryong tao ngayon. Siya ay bumangon at sumigaw sa hari na itigil ang nangyayari dahil naniniwala siya na ang lahat ng ito ay isang spell o isang trick. Ang hari ay nagpapakita sa isang hologram at inihayag na ito ay hindi isang trick. Ito ang virtual reality. Mukhang nalinlang tayo doon, hindi ba? Tuwang-tuwa ang hari dahil sa bagong teknolohiyang ito at sinabihan si Blade na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan dahil walang masasaktan. Ang Demon Lord at Siko ay nagkakaroon ng oras ng kanilang buhay na nakikipaglaban sa isa't isa. Binanggit din ng hari na ito ang pinakamahusay na paraan ng praktikal na pagsasanay na nilikha. Kaya, ang layunin niya ay pagbutihin ang kakayahan ng mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang ito dahil kaya nilang lumaban hanggang sa kanilang virtual reality na kamatayan. Tinawag ito ni Blade na isang masakit na biro at nagtanong kung walang paraan upang gawing mas madaling makilala sa pagitan ng kung ano ang virtual at kung ano ang totoo. Sa palagay niya ay masyadong makatotohanan ito at sa palagay niya ay may ilang tao na babalik sa totoong mundo sa pag-aakalang nasa loob pa rin sila ng virtual reality. At ang mga taong iyon ay maaaring patayin ang kanilang sariling mga kaibigan, na iniisip na ito ay peke. Napagtanto ng hari na magiging problema iyon at itinulak niya ang isang lever. Binabago ng lever ang background sa isang bagay tulad ng Alice in Wonderland. Pagkatapos ay sinabihan sila ng hari na ipagpatuloy ang kanilang mga laban hanggang kamatayan sa bagong setting na ito. Isa itong literal na battle royale, kung saan ang huling taong nakatayo ay makakakuha ng karapatang gamitin ang virtual reality gayunpaman, sa gusto nila. Oo, maaari ka nang maka-score ng date. Nang walang maraming mga pagpipilian, nagpasya si Blade na tapusin ito ng mabilis hanggat maaari. Tumatakbo si Leonard, masaya na nakaharap niya si Ernest para lang mahati sa kalahati. Ang babaeng ito ay naging literal na psycho sa loob ng virtual world at nagsimulang saksakin si Leonard ng ilang beses. Matapos mawala si Leo, nagsimula siyang gumalaw, iniisip kung nasaan si Blade. Ang pag-iisip tungkol sa ating bida, naglalakad lang siya, pinapanood kung paano nakikipaglaban sina Jessica at Claire sa dalawang lalaki. Tuwang-tuwa ang mga lalaki dahil hindi sila natalo ng dalawa noong nasa mababang uri pa sila. Kaya, ito ay medyo madaling trabaho. Ang mga batang babae ay tumangging sumuko, at tinanong ni Jessica kung bakit ang lalaki ay tumangging matalo sa kanila. Ang mga lalaki ay nahihiya, alam mo kung ano ang nasa kanilang mga isip, at sinamantala ni Jessica ang pagkakataong umatake, at talunin ang isa sa mga lalaki. Sinaktan din ni Claire ang isa at sa wakas ay nai-score nila ang kanilang unang panalo laban sa kanila. Ngunit may problema, naroon si Ernest na hinihila ang kanyang espada, masaya na si Blade ay nasa lugar. Inihayag niya na ang pagpatay ng mga tao ay masaya. Seryoso, una, hindi niya makontrol ang kanyang timbang, at ngayon naman ay hindi niya makontrol ang kanyang psycho vibes. Tinatawag niya ang sarili niyang tanga para pigilan ang sarili sa lahat ng oras na ito. Naalala ni Blade na nangako siya sa kanya na puputulan siya kung sakaling magwala siya. Isang indayog lang ng kanyang espada ay sumisira sa lahat ng nasa paligid niya. Si Ernest ay sumugod laban sa kanya, ngunit si Blade ay random na iniindayog ang kanyang espada upang lumikha ng agos ng hangin na pumipigil sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, nagising si Blade sa totoong mundo na lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya. Tumawa ang hari, binanggit na si Blade ang huling lalaking nakatayo, gaya ng inaasahan. Hindi alam nina Jessica at Claire kung ano ang ginawa niya sa huli, ngunit hindi man lang sila nakakaramdam ng anumang sakit. Si Ernest ay umiiyak na parang isang batang babae dahil hindi siya makapaniwala na siya ay naging full psycho mode sa loob. Kinukutya pa siya ni Blade, binanggit kung paano siya tumatawa na parang kontrabida. Siya ay sumigaw sa kanya upang tumahimik dahil siya ay overpowered, sa kabila ng kanyang pag-aangkin na karaniwan. Ang hari ay patuloy na tumatawa, iniisip na ang kanyang napakatalino na ideya ay nagbibigay sa kanila ng kagalakan ng kabataan. Ngunit inirereklamo ni Ernest ang problemang kanilang kinaharap dahil dito. Ang hari ay patuloy na tumatawa, tulad ng inaasahan, hindi mapagkakatiwalaan. Lumapit si Blade sa hari at nagsimulang manggulo sa virtual reality system. Sinabihan siya ng hari na tamasahin ang kanyang gantimpala hanggang sa mapansin niya ang ginagawa ni Blade. Si Blade ay naglalagay ng data ng mga mabangis na demonyo, lumilikha ng mga sahig na puno ng bitag, at lahat ng bagay na inaasahan mo sa isang apocalypse. Pagkatapos ay ina-activate ni Blade ang system, at tinanong ng hari kung ang mga setting na iyon ay hindi masyadong sukdulan para sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya na okay lang at inilalagay ang virtual reality system sa ulo ng hari. Pagkatapos ay sinabi niya sa katulong ng hari na gawin siyang ma-respawn tuwing mamatay ang hari. Tinanggap niya at tinanong kung gaano katagal ang parusa ng hari, at sinabi sa kanya ni Blade na panatilihin ito hanggang gabi. Ang mga estudyante ay nagsimulang umalis sa lugar, maliban sa dalawang lalaki na nakaharap kay Jessica at Claire. Sila ay literal na nalulumbay.
Samantala, sa loob ng virtual na mundo, hindi makapaniwala ang hari sa kanyang mga mata habang nakikita niya ang napakaraming demonyong nakatingin sa kanya. Sa oras ng pagkain, tinanong ni Jessica at Claire ang mga lalaki kung bakit sila nalulumbay. Nagtanong si Ernest tungkol sa sitwasyon at ipinaliwanag ni Blade na natalo sila ng mga babae. Tinanong siya ni Ernest kung bakit nanalo ang mga babae. Ipinaliwanag ni Blade na bumuti si Claire, at todo-todo si Jessica. Pagsapit ng gabi, sinusubukan ni Blade na i-comfort sila dahil minsan lang silang natalo. Ipinaliwanag nila na hindi niya naiintindihan ang mga ito dahil hindi siya natalo sa isang babae dati. Sa katunayan, hindi siya natalo kahit kanino. Inihayag nila na hindi nila kayang panindagan ang sitwasyon, dahil ayaw nilang matalo sa mga babaeng iyon dahil gusto nila sila. Hindi maintindihan ni Blade ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon, at sinabing gusto rin niya ang mga ito. Nagulat ang mga lalaki, iniisip na gusto niya si Sophie o Ernest. Ngunit kalaunan ay naiintindihan nila ang ibig niyang sabihin, nang sabihin ni Blade na gusto niya ang lahat. Sinusubukan nilang ipaliwanag kung ano ang pagmamahal kay Blade. Isa sa kanila ay kay Claire, habang ang isa ay kay Jessica. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na gusto niya si Claire dahil mukhang inosente ito, ngunit maaari rin siyang maging malupit kung minsan. Gusto ng isa kung paano mukhang malaya si Jessica, at gusto pa rin niya ito, sa kabila ng literal na pagsasabi na siya ay kabilang sa mga lansangan. Nakapasok si Ko sa bintana dahil alam mo, narinig niya ang lahat, at nasa kanya ang solusyon. Kailangan lang nilang maging mas malakas, kaya tinitingala sila ng mga babae. Ipinaliwanag niya na ang mga babae ay naaakit sa malalakas na lalaki, kaya kailangan lang nilang magsanay. Ang mga lalaki ay nag-iisip, may katuturan, ngunit hindi alam kung paano sila lalakas. Iyon ay nang ipinahayag ni Ko na kailangan lang nila si Blade upang sanayin sila. Samantala, ang mga batang babae ay nag-e-enjoy sa gabi, binibigyan si Ernest ng mas maraming cake na makakain. Walang kaligtasan ang babaeng ito. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa ibang mga lalaki na hindi nakikipag-usap sa kanila. Hindi maintindihan ni Jessica kung bakit sila nagkakaganito, at iminumungkahi ni Claire na magpatalo sila sa kanila sa susunod. Ngunit iniisip ni na Sophie at Ernest na hindi yun gagana. Hulaan kung sino ang bumalik muli. Ito ay si Ko, sa pamamagitan ng bintana. Sinabi niya sa mga babae na ang mga lalaki ay gusto ng malalakas na babae, at kung ang mga babae ay lumakas, ang mga lalaki ay magiging lahat sa kanila. Ipinahayag ni na Jessica at Claire na wala silang interes sa mga lalaki. Nabigo ang misyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Claire kay Jessica na dapat silang mag-skip sa pagsasanay, para ang mga lalaki ay mas malakas kaysa sa kanila. Pero hindi papayag si Ernest. Sa susunod na 2 araw, nagsasanay ang mga lalaki sa ilalim ng pangangasiwa ni Blade. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ito? Pagkatapos makumpleto ang pagsasanay, may isa pang virtual reality na kompetisyon. Nangako ang mga lalaki na kapag nanalo sila laban sa kanila, ipagtatapat nila ang kanilang nararamdaman. Sila ay sabay-sabay laban sa mga babae, habang sina Ernest at Blade ang mga referee. Agad na pumasok si Jessica at sumunod naman si Claire. Ang mga lalaki ay nagtagumpay upang ihinto ang kanilang mga pag-atake at makuha ang kalamangan sa kanilang counter. Na-curious si Ernest at nagtanong kung tinuruan sila ni Blade kung paano gamitin ang kanilang fighting spirit. Ngunit ipinaliwanag niya na ipinaunawa niya sa kanila na ginagamit na nila ito nang hindi sinasadya. Kaya, tinuruan na lang niya sila kung paano gumamit ng mga elemento. Ang isa sa mga lalaki ay gumagamit ng hangin laban kay Jessica, at ang isa ay sumusubok na umatake. Ngunit si Jessica ay gumagamit ng apoy upang kontrahin at pinatalsik siya kay Claire, na hinampas siya sa mukha. Pagkatapos ay tumutok si Jessica sa isa at ginamit ang yelo para i-freeze siya sa lugar, na sinundan ng pag-atake ng kidlat. Sa pagkakataong ito ay tinanggap ng mga lalaki ang kanilang pagkatalo at nangangako na lalakas sila kaysa sa kanila. Lahat pala ng mga babae ay nagturo kina Jessica at Claire kung paano gumamit ng mga elemento, dahil lang sila ay sinanay ni Blade. Si Ernest ay ginawa ito dahil inaasahan niyang mamahalin siya ni Blade, ngunit wala siyang pag-asa na magtapat ito sa kanya. Siyempre, hindi maintindihan ni Blade kung ano ang nangyayari.